Yes, totoo yan. Kasi kung titingnan natin, ito namang pagtaas ng presyo ng bilihin ay hindi lang naman talaga naapektuhan yung mga mahihirap. Because when a certain commodity increases, ang nagbabago lang naman dito is yung ating kakayahan, syempre, na bumili. But the price, of course, if it's high, it's really high. No? Okay. Kapansin-pansin dito sa survey po ng Pulse Asia, maliban sa Mindanao na may 77% na nagsasabi na itong pagtaas ng dapat tugunan ng pansin, pagtaas ng presyo ng mga bilihin, sumusunod po dito yung Balance Luzon, kung saan alam natin taga rito yung karamihan sa mga mga opisyal natin, lalo na yung ating pangulo, 74% po. No? And, di ba, lagi nating sinasabi na ay, yung mga mayaman lang yung nakakabenepisyo siguro ng mga sinasabi ng pamahalaan na lumago yung ating ekonomiya. Pero kung mapapansin natin dito sa survey ng Pulse Asia, yung Class E, yung pinakamataas, 74%. Class D, 73%. Pero mataas din itong nasa ABC na kategory na nasa 64%. So pati yung mga may kaya, nagre-reklamo na rin sa mataas na presyo ng bilihin. So, alam naman natin kung minsan yung kahit yung mga mayayaman, pagka tumaas ang presyo halimbawa ng sili o ng sibuyas, talagang nagko-complain sila. Pero when you look at them, they could easily buy Starbucks and other goods and commodities. Pero kasi iba yung perception nila doon sa mga bilihin na dapat talaga mababa. Dapat talaga yan, mapanatili natin sa presyo na ganoon. So, yes, even if they are well-to-do, yung mga sabi natin nga sa A, B, and C, mas pipiliin pa rin naman talaga nila na mas mababa yung mga presyo ng bilihin because that will create yung tinatawag nating better purchasing power and a better utilization of their disposable income. Opo. Doc, nakikita niyo po ba after nitong 2 taon na ng administrasyon, nagkaroon na ng mga surveys din na ganito, yung pagbabago ng ating polisiya o mula noon hanggang ngayon, ganito pa rin ang nagiging polisiya, parang hindi nag-a-adjust yung ating pamahalaan? Yeah, I think ito is sa problema to. It's a good thing that you pointed that out, na medyo hindi nagiging receptive yung ating gobyerno, doon sa talagang kalagayan at sinaing ng ating ng mas nakararamin. So, I think this is something that the government really needs to work on, trying to be more sensitive and receptive enough, responsive as well to the demands of the public. Kasi kung makikinig ka lang naman at kung makikita mo lang naman talaga yung nangyayari sa araw-araw, I think mas magkakaroon tayo ng mas malalim, especially yung mga nasa gobyerno natin. Mas magkakaroon sila ng mas malalim ng pag-unawa doon sa tunay na kalagayan, lalong-lalo na ng mga nandoon sa laylayan. And if they are only gonna be able to see it for themselves, not necessarily experience it, because it's hard for them to experience something that they are not really used to, experiencing on a daily basis. At least makita lamang nila. Siguro mas magkakaroon sila ng mas malalim na pag-unawa kung paano talaga mareresolve itong mga problema na to. At mas magkakaroon ng mas magandang polisiya, mas maayos na programa para talaga matugunan yung pangailangan ng mas nakararami.